Patuloy ang isinasagawang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. At sa susunod na linggo, sisimulan na rin ang deliberation ng 4 na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan at kasama ang political analyst at professor sa UP Los Baños na si Professor Antonio Contreras. Magandang gabi po, Professor Contreras, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi din. Okay, Prof, ano po ang inyong takeaways dito sa ongoing confirmation of charges hearing sa The Hague? Well, as we speak right now, kasalukuyan na pinipresenta o inalalad naman ni Nicholas Kaufman yung side ng depensa, sapagkat napakinggan natin yung ginawa na presentasyon naman ng prosecution. So, ang nakikita ko dito, sa mga narinig ko pa lang na sinasabi niya sa ngayon, parang hindi kayang gibain yung very definitive na evidence na present nung prosecution. Kasi ang nakikita ko, narinig ko ngayon, although hindi pa tapos, na sinasabi ni Kaufman, parang yung mga namatay daw, maliit na porsyento lang ng entire operations. Kasi binibilang nga yung bilang ng sumuko, yung lahat ng operasyon, pero ilan lang daw, parang 3% lang. Pero yung 3% na yun, humabot ng 5,000 ang namatay. So, hindi naman pinag-usapan dito percentages eh. 1,000 deaths or 3,000 deaths or even 100 deaths is still a lot of deaths. A lot of dead people dying in the absence of, without even due process. So, I don't think, so sa narinig ko lang hindi pa kumpleto. Pero sa narinig ko, parang mukhang hindi yun uobra sa ganitong klase ng krimen, na crime against humanity. And Professor Contreras, no, I'm sure aware kayo na kasabay na itong confirmation of charges hearing ay may lubas nga ng kontrobersya nitong mga sinasabi mali-maletang pera na pangsuhol daw para sa ICC. Pero again, sinabi naman ni Atty. Baligo na parang hindi naman daw ganun ang ibig niya sabihin. Pero nung tinitingnan ko yung mga listahan, kung ICC connected to, parang marami naman doon, like si Congressman Luistro, never ko narinig nagsalita laban sa ICC. Ano yung composition nitong listahan na to, tingin nyo ay, parang naging random na listahan ng mga kaaway ng mga Duterte? Ano po ang tingin nyo? Yun nga ang medyo nakakaduda dyan sa listahan na yan Parang pinaghalo-halo, pero one thing in common. Sila ay lahat kritiko ni Pangulong Duterte. Hindi dating Pangulong Duterte, nandiyan si Laila de Lima, isinama mo yung 3 dating Makabayan Bloc. Isinama sa mga congressman na kasali doon sa naging very prominent ang presensya doon sa Quadcom. So, dati-rati ang mga nagbibintangang tumatanggap ng pera, yung mga sa flood control projects Pero bakit ito parang hindi sa flood control ang pinag-usapan natin dito? Parang nalilihis na punta lahat doon sa usapin ng walang ang tama, ang common denominator, lahat sila kumontra kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte dun sa previous hearings at sa ngayon pro-impeachment. Kaya nga parang never ko sila narinig na nagsalita against dun sa like si Congressman Vante, si Congressman Luistro, yung kahit si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi ko masyado naman narinig, hindi siya ganun ka-vocal dun sa kaso na to sa ICC, pero biglang kasama sa listahan. Well, of course, ang ano lang naman dyan, sa tingin ko ang agenda dito ay derail yung proseso. Talagang marami kasing inconsistencies Like, for example, si Laila de Lima, isinama, bagamat ngayon sinasabi ni Atty. Baligo, parang nagkamali lang daw sila. Pero paano kung magkakamali sa isang personalidad na katulad ni Laila de Lima, di ba? Nakakulong pa siya noong 2023, paano siya magkatanggap ng pera? Anong rason para bigyan siya ng pera ni Saldico noong 2023? At saka yung aligasyon na lang na simpleng logic na gamitin natin. Sabi nila merong over 100 million pesos na kinonvert sa 2 million US dollars. Alam naman natin na napaka-stricto ng rules on converting to foreign currency. Hindi ganun kadali yung magagawa mo basta-basta na pwede ka magpumasok ng bangko, financial institution at sa isang iglap makapagpalit ka ng 2 million. At kung yun ay kinuha nila sa isang tao, pagpalagay na merong napakayaman na meron siyang $2 million instantly sa kanyang vault, di ba? Hindi yun mailalabas sa Pilipinas sapagkat merong rule ang ating ang bansa na hindi maglalabas ka lang hanggang $10,000 ang pwede mong ideklara.
So so yung point dito masyadong maraming mga loose ends na maiisip mo talaga parang pilit na gustong isama itong mga anti-Duterte doon sa usapin na buwagin at tibagin ang kredibilidad ng ICC. Tsaka yun ngang timing po nito, ano? Kumbaga talagang tinaon kung kailan na dinidinig itong confirmation of charges at pati na rin sa EDSA Revolution na Exactly. anniversary at sa Club Filipino pa. At saka may mga maliliit na details, kabigat ako bilang yung komentarista tinitingnan ko 'yan, na andun yung hindi alam ng mga di umano'y Marine, na si President Marcos hindi naman sa Paway na so sa Paway daw dinala yung pera, wala ng bahay doon ng mga Marcos sa Paway, nasa Lawag na. So gano'ng maliliit na bagay, yung usaping Ako tungkol alam doon ko sa yun. Kasi taga Batak po ang mga Marcos, yung mansion nila na naging museum na ngayon. Pero Tapos- yes, sa tapos Lawag yung- na nakatira. yung mga linabas nila picture na kunyari iba yung number ng tail ng eroplano doon sa isa, iba yung number doon sa isa, 8811 doon sa isa 8111. Tapos napaka-petty pero sabi ko yung takip ng kaldero ba yun? Nandun, sa rice cooker eh. nasa nakapatong sa parang nasa taas ng makina nagbibilang ng pera. At napansin ko na parang ang lalaki ng mga pera. Hindi naman ganun kalaki ang ating peso bill, di ba? Parang hindi siya proportional doon sa tinitingnan nung nakabalot. So may mga ganung klase ng suspicion na parang sabi ko, parang huwag naman nilang gawing tanga ang mga tao, di ba? Oo. Kumbaga, ang ako tingin ko nga din, Professor, and nakita ko din sa social media nga na, kumbaga, kasi nandun na kumbaga, ang dating Pangulo ay yung sarili niyang bibig ang nagpahamak sa kanya. Dahil ang dami niya mga sound bites at mga interviews. And at the same time, nandyan yung data talaga. Saka talaga may mga namatay nung drug war na yun. So medyo talaga mahihirapan silang depensahan itong mga akusasyon na ito. So ang ginagawa na lang nila ay parang kumbaga sisirain na lang yung maglalagay ng doubt sa credibility ng Oo, ICC. At saka gusto nila na siguro magkaroon ng mistrial kasi kapag yung mga prosecutors, yung kanilang mga investigador pumunta dito, ma-implicate sa isang korupsyon, baka magkaroon ng mistrial. Pero hindi naman ganun kadali yun. Kasi ang ICC, it goes by evidence. Hindi porket nagkaroon ng ganitong alingas-ngas, may mistrial na. Kailangan nila mag-present ng ebidensya. Kailangan nilang i-argue yan ni Kaufman doon sa kanyang presentasyon. Kailangan pagdating sa trial, kailangan sabihin niya may ganitong klase ng nangyari sa Pilipinas, and therefore he has to present evidence. So I don't think that these kinds of evidence will pass the scrutiny of the ICC judges. At ngayon, paano po sa tingin nyo ito makakaapekto sa kandidatura ni VP Sara, pati na rin sa kanyang napipintong impeachment hearing? Well, of course lahat yan magkaka-connect. Kasi nga naman timing din na nangyari na halos sabay din na nalagay sa scrutiny yung mag-ama. Ngayon doon yung ICC proceedings para sa confirmation of charges. Tapos next week magsisimula yung kay Sara Duterte. So talagang ito ay isang malaking dagok sa kanilang brand na kailangan nilang gumawa ng isang bagay para mag-control ng narrative uli. Kaya nga siguro nagdeklara si Sara Duterte, nakakandidato siya, para mapag-usapan yon, which of course nabawi naman agad itong hearing ng tatay niya, at next week makikita natin yung impeachment hearings. Ang medyo nagtataka lang ako, bakit itong National Unity Party, hindi pa nagsisimula ang hearing, nag-create na ng ingay, di ba? Nagkaroon na sila ng statement that they're more likely not to vote for impeachment unless a new evidence will come. Parang sabi ko, why are they saying it now? I don't know. Konektado ba to? I don't know. I'm not saying that they are. But it's adding to the uncertainty, it's adding to the pile of doubt. Parang hindi pa nga nagsisimula ang hearing sa committee ng House ng Justice Committee. Bakit sasabihin nila kailangan nila ng bagong ebidensya? Alalahanin natin, ang Supreme Court ang na-dismiss yung complaint kay Sara Duterte not on merits but on technicality. At itong mga nasa NUP, kasama sila sa bumoto last time na yung mga facts na pinipresent ay impeachable, which now are the same facts.
It didn't change. It wasn't even the subject of litigation in the courts. Mm. So, parang nag-iisip ako, ano nagbago? Bakit parang dati impeachable sa inyo, ngayon kailangan na mag-present ng bagong ebidensya kasi yung dati hindi na impeachable? Ganun ba yun? And what is really strange is that when I look at the roster of NUP, I saw the name of Roland Valeriano, the representative of Manila. I'm not saying that he's going to follow his party's decision. Pero alalahanin natin, magpasalamat tayo kay Representative Valeriano. Siya yung nagkaroon ng, tandaan nyo, siya yung nag-privilege speech regarding Sarah's alleged, kickbacks and confidential fund misspending. The abuse of Sara Duterte of her confidential funds. So isa siyang member ng NUP. So doon ako nagtataka. It is really puzzling. They don't have to do this. They don't have to preempt. Why are they doing it now? They came out with even a statement about it. Oo nga, medyo palaisipan yun ha. Oo, ini-interview rin natin si Representative Valeriano dito, ano? At ewan ko, siguro interview natin siya uli, ano? Siguro Oo, kasi siya yung nagsimula ng lahat ng ito. In fact, di ba, nung kampanya nga, silang dalawa ni Benny Abante, binanatan sila ni Sara Duterte, di ba? Oo. Bakit dahil sa kanila sila ay kritiko talaga ni Sara Duterte. So nagtataka ako, these are people who are members of the National Union Unity Party. They don't, like I said, they don't have to say these things kasi hindi pa naman, din saan binabayaan mo na sana bumoto yung mga miyembro later. But now, that hindi pa nagsisimula, bakit nagkailangan nilang i-preempt? I have to ask them that. I have to ask Representative Puno, why are you doing that? All right. Maraming salamat, Professor Contreras. Salamat, sir. Thank you. Ingat po.